So inilabas na nga ang official manga ng chapter 193 ng One Punch Man. Bali yung chapter na to ay may title na The Worlds I Know Nothing About. At ang cover photo nito ay si Mosquito Girl. Sa unang panel ay bubungad agad sa atin itong isang monster na nakasalubong ni Saitama habang papauwi siya. Sinabi nga dito ng halimaw na to kay Saitama na wag nga daw itong humarang sa daraanan niya at kung hindi ay ipapakita daw nito kay Kalbo ang kapangyarihan ng Dragon Blood. Sa pagsugod nga ng halimaw ay makikita natin nag-transform pa nga ito ng itsura habang si Saitama naman ni as usual papetiks-petiks lang. Maya-maya ay biglang naalimpungatan ang ating bida at nasuntok nito ang papasugod na monster. Makikita nga natin na tumilapon ito at wasak nga din yung bandang taas ng katawan nito. Sa paglapit nitong mga mandirigma na inatake ng halimaw na yon ay nasabi nitong isa na hindi nga daw siya makapaniwala dahil yung tinalo ng ating bida ng isang suntok lang isa sa mga 9 warriors ng Dragon Alliance. Talagang napakalaking tulong nga daw ang ginawa netong si Saitama sa kanila at natanong pa neto kung ano nga daw ang pangalan ng ating bida. Sumagot naman si Saitama at sinabi niya yung pangalan niya. Sabat pa ng mga mandirigma na hindi nga daw nagawang kunin yung sealstone ng monster na yon at pagkatapos ay nagpasalamat sila kay Saitama. Nagpugay din ang mga ito dahil nga naprotektahan ni Kalbo ang tinatawag nilang Cruel Dragon Seal. Sinabi pa nila na ang kabayanihan ni Saitama ay mananatili sa talababa ng kanilang kasaysayan. Sumagot naman si Kalbo at sinabi niyang okay nga lang daw kahit na hindi na nga daw mailagay sa kasaysayan yung ginawa niyang yon at masyadong pinalaki nga lang daw nila yung kakapiranggot na ginawa niyang yon. Napunta nga lang daw siya dito matapos niyang makita ang aktong pagnanakaw. Sabat naman ng isang mandirigma na mas malaki pa nga daw ang nagawa niya sapagkat iniligtas nga daw ni Saitama ang buong mundo. Kahit na nga daw isa itong sikretong misyon ay okay nga lang daw na ipaliwanag sa tagapagligtas nilang si Saitama ang sitwasyon. Ayon nga daw sa alamat ay bumaba ang isang napakalaking dragon at naging kinatawan ng pagwasak. Sa loob nga lang daw ng ilang araw ay kumitil ito ng napakaraming buhay at nag-iwan ng malawak na sunog sa mga lupain. Dahil sa labis nga daw na kalupitan ng nilalang na to ay kinilala ito bilang Cruel Dragon. Ang mga sinaunang sundalo ay nagsanib puwersa at nagsakripisyo dahilan ng nagawa nilang pabagsakin ang Cruel Dragon. At gamit ang siyam na sealstone ay naipaghiwalay ng mga seal masters ang kaluluwa ng dragon. Pagkatapos ay kinalat nila ang mga sealstones na to sa iba't ibang mga templo. Ang pagbabantay ng mga sealstones ng Cruel Dragon ay itinalaga sa kanila, naong saan ang tawag sa kanilang mga tagapagbantay ay saints. At eto namang mga naniniwala na sila ay pinanganak ng mga dragon at nagpaplanong buhayin ulit ang Cruel Dragon ay nabibilang sa organisasyon na tawagin ay Deathbone. Ang tunggali na nakapaligid dito sa Cruel Dragon Seals ay nagpapatuloy sa loob ng 800 taon. Ang pinaigting ng mga aktibidad ng Deathbone upang samantalhin ang madalas na mga insidente kamakailan ay siyang nagpataas ng pagiging alerto nila upang bantayan ang sealstones. Ngunit habang naglilipat sila papunta sa kabilang lokasyon upang protektahan ang sealstones ay inambush sila. Kung nakitaan nga daw sila ni Saitama ng labis na pagiging sabik, yun ay dahil sa bigla nga daw nagpakita itong si Saitama sa isang hindi inaasahang pangyayari. Sa isip naman ni Saitama ay nasabi niyang masyado nga daw mahaba yung pagpapaliwanag ng taong to. Makikita natin dito etong isang miyembro ng Deathbone at napamura pa nga ito sapagkat natalo etong master nilang si Rangor. Subalit darating nga daw ang araw na makukuha nila ang sealstones at muling bubuhayin ang kanilang Panginoon na si Cruel Dragon. Ang sangkatauhan nga daw ay magwawakas at ang lahat ng mga bagay na kanilang pinapahalagahan ay maglalaho at nararapat nga lang daw yon sa mga taong ito. Matapos nun inawalan ng malay yung bandido na to habang binibigkas ang karangalan bilang isang miyembro ng Deathbone. Pagkatapos ay biglang binuhusan ni Kalbo ng tubig yung lalaki at natanong pa nito kung kailan nga daw mangyayari yung sinasabi niya. Sumagot naman yung bandido at sinabi nito na hindi pa nga daw niya alam. Pero baka sa darating na 10 taon o baka rin daw sa 100 taon. Hinihintay nga lang daw ng kanilang Panginoon na si Cruel Dragon na humina ang mga selyo. At kung malasin nga daw ang pagkakataon na malipol ang mga Deathbone, yung mga magmamanang nga daw ng kanilang kagustuhan o kalooban ay obligadong magpapakita upang madamang muli ang pagkabuhay ng kanilang Panginoon. Bali dito ay binuhusan ulit ng tubig ni Saitama yung lalaki na to dahil parang mawawalan nga ulit ito ng malay. Bigla namang napabangon ulit yung lalaki at nagtanong pa nga ito kay Saitama kung may ibang katanungan pa nga daw siya. Bigla namang sinabi ni Saitama na kung mabubuhay nga daw talaga yon, bakit hindi na lang ngayon? Dito nga ay nagulat ang lahat sa narinig nila kay Saitama. Dagdag pa ni Kalbo na kung ikukumpara nga daw sa pagkulong ito habang buhay, hindi ba't mas mainam na lang na buhay na lang ito at tuluyang tapusin ngayon din? Para nang sa gayon ay magkaroon ng mas mahabang katahimikan sa hinaharap. Makikita nating biglang binuhat ni Saitama yung bandido at sabay na tumakbo, ngunit hinabol naman sila ng mga mandirigma at naka-helicopter pa nga ito mga idol.
Sinabi ni Saitama na ituro nga daw sa kanya kung saan sila tutungo at dito na nga ipinalam naman sa kanya ng bandido ang pupuntahan nila. Makikitang nakuha na ni Saitama yung pangatlong Sealstone. Sinabi naman ng bandido na to na mabubuhay nga daw etong si Cruel Dragon kung sakaling makokolekta nila ang siyam na Sealstone at maisagawa ang summoning ceremony. Sinabi naman ni Saitama na kinakailangan nga daw nilang makolekta ang lahat ng Sealstone sa araw ding yon. Habang sa kabilang dako ay nasabi naman ng mga Saints na baka bagong executive member nga daw si Saitama ng Deathbone. Kaya tumutulong ito sa pagnakaw ng mga Sealstones. Sa kasunod na panel ay nakolekta na nila ang lahat ng mga Sealstones. At dahil sa pagmamadali ni Saitama, sinabi niya na kung hanggat maaari ay baka pwedeng laktawan na lang ang seremonya. Dito ay agad namang isinagawa ang summoning ceremony at makikita nga natin ang muling pagkabuhay ni Cruel Dragon. Sa paglabas nga nito ay sinabi nito na sa wakas ay dumating na nga daw ang oras na to. Ang poot nga doon na kanyang naipon sa loob ng napakaraming taon ay masusuklian nga doon ng buhay ng lahat ng sangkatauhan. Pagkatapos ay bigla itong nagbuga ng apoy kay Saitama, subalit dahil nga sa sobrang nagmamadali etong ating bidang kalbo, ay nakaisang suntok lang ulit ito at talaga namang nagganda durog-durog yung katawan ng tinaguri ang pinakamalupit na Dragon Kuno. So parang nagsisipa nga dito yung isang miyembro ng Deathbone sa pagtulong nito kay Saitama, habang yung mga Saints naman na pumipigil kay Saitama kanina lang para ipunin yung Sealstones biglang natuwa. Sa madaling kwento ay napunta agad ang panel habang naglalaro ng video game etong sina King at Saitama. Nasabi nga dito ng ating bida na ang pagkakaakala niya na ang mga bagay patungkol sa mga Sealstones at mga kulto sa video games at manga lang makikita. May mga bagay pa nga daw talaga na hindi niya pa alam. Sagot naman ni King na mahirap nga daw talaga yung problema ni Saitama. Maya-maya may nag-doorbell at agad namang tumayo si Saitama para pagbuksan kung sino. Sa pagbukas ng pinto biglang bumungad sa ating bida etong si Flashy Flash. Sinabi nga dito ni Flashy Flash na mukhang hindi nga daw busy etong si Saitama. Kaya naman humingi ito ng tulong na hanapin si Manako. Isa nga daw itong importanteng exotic animal para sa Monster Association. At kung sakaling talagang malaki nga daw ang pakinabang ni Saitama, pwede nga daw siyang maging disipulo niya. Ngunit hindi pa nga natatapos yung pagsasalita nitong si Flashy Flash, biglang isinara ni Saitama yung pinto. Habang sa labas nagtaka etong si Flashy at sinabihan niya pa nga dito si Saitama na pagbuksan siya ng pinto. Sa kabilang kwarto naman ay makikita si Genos na nakikimarites, lalo na sa part ng marinig niya yung patungkol sa salitang disipulo. Sa loob naman ay naitanong ni King kung sino nga ba daw yon at bakit pinagsaran ni Saitama ng pinto yung taong yon. Sagot naman ni Saitama na nakakainis nga daw yung taong yon. Habang sa labas sinabi ni Flashy na importante nga daw ang pakay niya dito kay Saitama. At kung hindi nga raw siya pagbubuksan, tatadyakan niya nga daw yung pinto. Bali nagsimulang bumilang na nga dito si Flashy Flash. Maya-maya biglang may nagsalita mula sa labas at sinabi nito kay Flashy na kung ano nga daw ang ginagawa nito sa harap ng kwarto ng master niya. Sagot naman ni Flashy na sinong master at sino nga ba daw yon. Naparito nga daw siya upang makipagkita kay Saitama. Naitanong pa nito kay Genos na kung may angal ba ito. Sagot naman ni Genos na kung may pakay nga daw siya sa master niya, sabihin na lang daw sa kanya at gawing maiksi nga lang daw ang pagpapaliwanag. Mga 20 words or less nga lang daw. Sagot naman ni Flashy na bakit nga daw niya sasabihin dito kay Genos yung pakay niya kay Saitama. Sabi naman ni Genos na kung hindi nga nito tatanggapin yung kondisyon na yon, maaari na nga daw umalis si Flashy. Pero grabe din talaga yung kulit ni Flashy dito habang sina King at Saitama naman ay nakikimarites mula sa loob. Dagdag pa ni Flashy na hindi niya nga daw kailangan ng permiso mula dito kay Genos. Tanong naman ni Genos na ang ibig sabihin ba daw neto perasahan niyang papasukin yung kwartong to sa pamamagitan ng pagsira ng pinto. Dito ay talagang hindi matapos-tapos yung bangayan ng dalawang to sa labas ng pinto. Kaya naman nagtanong si Saitama kay King kung dapat niya bang awatin yung dalawang yon. Sagot naman ni King na talagang kinakailangan nga daw na pigilan ni Saitama yung pagtatalo ng mga ito. At pagbukas nga ni Saitama ng pinto nagrarambulan na pala yung dalawang mokong. Bali nasabi dito ni Saitama na tigilan na nga daw nila ang pag-aaway sa harap ng bago niyang bahay. Bigla na nga itong natigil nung pinangalanan niya si Genos. Matapos nun biglang humarap si Flashy kay Saitama. Naitanong nito kung napromote nga ba si Saitama sa pagiging A-class. Naparito nga din daw siya dahil may dala siyang magandang balita bilang parte ng promotional celebration ni Saitama. Subalit may mga limitasyon nga din daw dahil sa kabasosang ipinakita ni Saitama kanina lang. Bali patungkol nga ito sa pagsasara ng pinto sa kanya ni Saitama. Habang si King naman inatulala dahil sa nakilala niya nga kung sino nga itong hero na dumating. Habang sa likod ay nagtanong si Genos kung kilala nga daw nila Saitama at King yung taong to. Sinabi naman dito ni Saitama na oo at ipapakilala niya nga daw ito sa kanila. Sinabi nga dito ni Saitama na ang hero nga daw na to ay si Forlux in the face na ang meaning nga bangs ng buhok sa mukha. Sagot naman ni Flashy na iyan nga lang daw yung pangalan na ibinigay ni Saitama sa kanya.
Akma namang sasabihin na ni King kung sino nga ba yung hero na to, ngunit pinigilan siya ni Flashy. Sinabi nito kay King na wag na nga daw sabihin kay Saitama kung sino siya. Ang mga taong katulad nga daw ni Saitama ay may ugaling pagiging matanong sa ibang tao. Sa mga ganitong pagkakataon ay hindi nga daw ito matututo. Hayaan nga daw nitong subukan na alalahanin ang mga bagay sa pansarili niya. Habang sa likod ay nagtaka si Genos sa mga sinabi ni Flashy na para bang master ito ng master niya kung magsalita. Nanliit naman ang ating bida at sinabi niyang susubukan niya nga daw. Sa tingin nga daw ni Saitama na nagsisimula sa Kla yung first word ng pangalan niya. Agad namang sinabi ni Flashy na mali nga daw. Pagkatapos ay nagpatuloy sa panguhula si Kalbo hanggang sa nabigkas niya nga itong Fla. Sa isip ni Flashy ay nasabi niyang malapit na. Pagkatapos ay sinabi ni Saitama na naalala niya na nung nabigkas niya na nga itong Fla at Ash na words. At diretsahan niyang binigkas ang pangalang Clavicle Smash. Makikitang hindi natuwa si Flashy sa sinabi niyo ni Saitama. Habang si Genos ay nasabi na kamuntikan na nga daw. Sinabi nga dito ni Flashy na talagang nananadya nga daw etong si Saitama. Pagkatapos ay tuluyan na nga itong nakapasok sa bahay ng ating bida. So bago tuloy ang isinara ni Flashy yung pinto, sinabihan niya nga si King na may confidential association matter nga daw siyang kailangang sabihin kay Saitama. Kaya kung maaari, iwanan nga daw muna sila. Pagkatapos ay sinabihan niya si Genos na maaari nga daw maupo ang isang aso sa may sulok na yon. Sa madaling kwento, sa pag-uusap nila Flashy at Saitama, diretsang sinabi ni Flashy na dapat nga daw maging disipulo niya nga daw si Saitama. Kinakitaan niya nga daw nung nag-uumapaw na potensyal at athletic ability ang ating bida. Sa mga panahon din daw na yon, alam niyang hindi pa nailalabas ni Saitama ang kalahati ng potensyal na yon. Kaya naman kung maigagad niya nga daw si Saitama, talagang mas malaki pa ang magiging improvement ni Kalbo. Dito ay makikita si Genos na lumabas sa isang butas at nagulat nga si Saitama at napatanong kung kailan pa nagkaroon ng butas sa parteng yon. Sinabi naman ni Genos na naisip niyang gumawa ng butas para sa mga ganitong hindi inaasahang mga pangyayari. Sagot naman ni Saitama na sa pangyayari nga na to, etong si Genos nga daw yung hindi niya inaasahan. Pagpapatuloy pa ni Genos patungkol sa sinabi ni Flashy na confidential na paka niya kay Saitama dito sa nabanggit niya patungkol kay God, sa tingin niya nga na ang pagsali niya nga daw siguro hindi naman nila tututulan. So hindi na nga nakahindi si Flashy at naupo si Genos sa tabi ni Saitama. Bali sinimula nang sabihin ni Flashy ang patungkol sa paghingi niya ng tulong para mahanap si Manako. Bali ang iniisip nga dito ni Flashy Flash meron silang makukuhang mga impormasyon o di kaya malaki ang maitutulong ni Manako para maipagtagpi-tagpi yung mga maliliit na impormasyon sa isang napakalaking sikreto patungkol kay God. Biglang napatayo si Flashy at tinawag niya si Kalbo sa hero name netong Cape Baldi. Sumunod naman sa pagtayo si Saitama at nung nakalabas na ng pinto si Flashy ay agad niya itong pinagsaraduhan. Bali nga binuksan ni Flashy yung pinto mula sa labas at sinabi nito kay Saitama na tigilan na nga daw ang kalokohan neto sapagkat hindi niya nga daw gusto yung mga walang kwentang biro. Pagkatapos itinawag niya ulit si Saitama sa hero name neto. Sinabi naman ni Saitama na hindi nga daw talaga siya nakikisama sa mga taong tinatawag siya sa hero name niya. Gumanti naman si Genos at sinabi neto na maupo na nga lang daw si Flashy sa parteng yon. Bali nga talagang nainis si Flashy Flash kina Saitama at Genos kaya naman bigla nitong sinipa yung pinto at hinamon dito si Saitama na makipaglaban sa kanya. Ipaparamdam nga rin daw niya kay Saitama kung gaano kawalan ng karanasan ng ating bida sa paikipaglaban at dito nagtapos yung chapter na to mga idol. So i-consider na rin natin na ipagpatuloy ang paggawa ng OPM chapter review habang nag-aantay tayo ng updated chapters ng MHA. Kaya naman kung bago ka pa lang sa channel na to, baka pwedeng makahingi ng suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe dito sa ating channel. Maraming salamat!